Hello guys! Welcome back again to my another Learning in 4 Minutes video. Pag-aaralan natin ngayon is all about logical operators. Napakadali lang nito. Okay, ano nga ba ang logical operators? Ginagamit natin ito upang madugtungan yung condition natin sa mga conditional statement natin. Okay? For example, dito sa if statement natin, as you can see, dito natin i-apply yung logical operators natin. And ano nga ba yung mga logical operators natin? Meron tayong tatlo, which is and ang ibig sabihin ng and is all condition must be true. Gumagamit siya ng symbol na dalawang and. Ibig sabihin ng all condition must be true, ibig sabihin yung dapat lahat ng condition mo is true para mag-execute yung block. While sa or naman, kahit may isang true lang sa condition mo, kahit sobrang dami mong condition at may nag-true dun sa mga condition mo, kahit isa lang is mag-execute na yung block mo. Gumagamit siya ng dalawang guhit na symbols. While sa not naman is gumagamit siya ng exclamation point na symbol, and ang meaning niya lang is reverses the true, gagawin niyang false, and yung false gagawin niyang true. So paano ba yun? Just like dun sa comparison operators natin, kung natatandaan nyo, dun sa not equal to. So without further ado, let's begin our code. As you can see here, dito makikita natin itong activity natin last week na gumawa tayo ng free 100 pesos for student who are 18 years old above. Ang pangalan niya is Eduardo. And dapat i-check natin kung siya ay legit na student and siya ay 18 years old pataas. Kung makikita niyo dito, gumamit tayo ng nested if, which is gumamit tayo ng student is equal to true for checking sa outer if natin, and sa loob naman ng if natin, which is yung nested if na natin, check naman natin kung siya ay 18 years old pataas. Ngayon, using the logical operators guys, mapapaikli na natin ito at hindi na tayo gagamit ng nested if. Sa isang if lang, pwede na natin ilagay lahat yan. So dito sa isang if lang natin, gumawa lang tayo ng isang if, So isang if lang yung gagawin natin dito dahil gagamit tayo ng logical operators. So gawin natin ito and verify age. So sa isang condition na lang yan. Yan, gagawin natin ito. Dapat si student, siya ay talagang student, is maging true. And dapat yung age niya is greater than 18. So, paano natin gagawin yun? So, kailangan, ang hinihingi natin dito is dapat maging true yung dalawang condition natin. So, ang gagamitin natin is and na symbol. So, you can see here, and. Ito yung gagamitin natin kasi kailangan yung dalawang condition natin is maging true para mag-execute yung block. So, dito lalagyan natin, age is greater than or equal to 18. So, you can see here, dalawa na yung condition na nilagay natin dito sa if natin using the logical operators. So, pwede natin yung ilagay yung ating block na you got 100 pesos. So, pag niran natin ito is walang lumabas kasi bakit? Kasi hindi nag-true yung dalawang condition natin. Bakit? Kasi yung student natin is false. Diba? Kaya gawin natin gawin natin true ito ngayon. So, siya ay student, true. And siya ay age 18 years old. So, pasok din sa pangalawang condition natin. So, pag nira natin to, lalabas ang you got 100 pesos. Ngayon, paano naman pag nilagay natin dito is or, which is yung dalawang guhit, which is ito. At least one condition is true. So, ibig sabihin, kahit isa lang dito yung mag-true is, i-execute yun na yung block natin. So, kahit na minor siya, Kahit na minor siya, lagyan din dito sa age natin is kahit na 1 year old lamang siya. So, hindi siya tutugma dito sa condition natin na 18 pataas, diba? As long as nag-true itong student, siya ay student, kahit 1 year old siya, pero siya ay student, nag-true, is equal to true, magra-run pa rin yan, kahit na false yung isa nating condition. Diba? You got 100 pesos. Bakit? Kasi, at least one condition is true pagdating sa or. Not equal naman, if the student is not equal to true, ibig sabihin, dapat mag-execute to kapag hindi siya equal sa true. Since true yung student natin, kaya mag-false ito, hindi magpiprint, diba? Pero pag ginawa natin itong false, ibig sabihin, si student ba ay hindi equal sa true? Tama. Dahil false yung student natin, kaya hindi siya equal sa true. Kaya nag-run yung condition natin, you got 100 pesos. So, yun lamang guys, ang logical operators. Pwede na kayo mag-experiment. Pwede nyo gamitin itong and or, and not na logical operators natin. Kayo nang bahala guys. Explore nyo at gumawa kayo ng maraming activity para mas maintindihan nyo. See you guys on my next video.